Hindi trabaho ng Senado mag-remand ng articles of impeachment. Correct. Ang trabaho nila ay tanggapin at litisin itong impeachment complaint na to. Bottom line, conviction or acquittal. Yes. That's all they can do. Tama. Ngayon, to sa remanding na to, ang sinasabi nila, gusto nila ma-certify lang daw ng House na wala ngang infirmities o walang mali dun sa pag-submit ng impeachment dahil 4 ang impeachment complaints na sumite sa Kongreso, na file sa Congress. Hindi ba dapat ang initiate ng impeachment proceeding ay isa lang dapat? Yan ang nakakalitong binanggit ng ating mga senador kaya daw na pinapa-remand sa Congress natin. Yes. Una ay tama ka, Chris, no? Dalawang constitutional bodies yan, Kongreso at saka Senado. Klaro yung role nila sa impeachment sa Article 11. Kaya hiniwalay doon sa role ng Congress at role ng Senate yung impeachment rules. Article 11 yan. Kahit saan mo hanapin dyan, wala dyan yung salitang remand, wala dyan yung salitang de facto dismissal. No? Kaya hindi pwede na ibalik ng korte yung kaso, no, doon sa nagsampa ng kaso. No, hindi pwede yun eh. Ang pwede nilang gawin, magbigay ng hatol. Sabi mo nga, acquittal or conviction. Lalong-lalo na, dalawang separate constitutional bodies yan. Na malinaw, ang role ng Kongreso ay to impeach. Ang role ng Senado is to convict or to acquit. Kaya maraming mga legal luminaries, law schools, no, former justices, etc. Ang sabi nila, almost by consensus, unconstitutional yung ginawa nyo. Yes. No? Kung merong infirmities, yung impeachment na final ng Kongreso, ang pwede lang makialam dyan ay yung Supreme Court, yes. No? Yun lang ang pwede. Malinaw yan. At kung titignan mo yung dahilan nila sa pag-remand, na baka daw may infirmity yung 4 na final na impeachment complaint, no? Yun din ang final ni Vice President Sara. Yung ginamit nilang dahilan, yun din ang dahilan ni Vice President Sara nung nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court para i-dismiss yung impeachment. Ano sila? Abogado ni Sara? Right, no? exactly. Abogado ba sila ni Sara? No? Kaya parang binobola, siguro stronger term. Winawalang hiya nila yung konstitusyon. At dahil winawalang hiya nila yung konstitusyon, pati tayo winawalang hiya nila. Dahil akala nila, tatanggapin na lang natin ito ng basta-basta. No? Dahil magaganda yung ginamit nilang salita. Remand. Yes. No? So I want to clarify with everyone na yung kasi ang argument nga is 4 nga ba ang impeachment proceedings that were initiated. So pakinggan mo yung words proceedings Actually, isa lang ang impeachment proceeding nung umabot na yan sa Senado as an impeachment trial court. Na ngayon, bakit 4? Ito yan. Yung first, second, and third kasi, kinombine lahat at in-archive yun at ang binoto ng mga tao, ng mga kongreso natin ay yung pang-4. Doon nakakuha ng over 215 or 250 plus. 250. Dahil may mga humabol May humabol pa. 250. Almost the entire. Almost the entire Congress voted to impeach VP Sara. So, isa lang yung sinubmit. Yung 3, in-archive yun. Tama. So, in reality, isa lang. So, ang nangyari nga dito, apparently, I don't know if it's correct, pero parang nabasa ko na nagpadala na ng certification ng 19th Congress bago sila na walang problema. Na walang problema. Yes, we certified. It's okay na. Okay. Pero there's now the second condition or the second parang request of Senate na yung 20th Congress naman daw, ang hinihingi nila ay gusto ba ng 20th Congress ituloy ang impeachment complaint nila. Tama. Okay. Ang linaw-linaw nung sinabi ng Senate President sa kanyang press con kahapon. Anong sabi niya? No? Ay yung ina-adjourn na namin. Ibig sabihin ay hindi na namin pag-uusapan. Sabi nga ni Bato de la Rosa, bakit ba natin pag-uusapan? Niremand na nga natin. Ano yung ating pag-uusapan? Niremand mo nga yung impeachment no? Ang sabi ni Senator Chis Escudero ay bahala na yung Senado na pwede nilang hindi tanggapin.
So, sineset niya yung template. Wow. Dahil kasama siya sa 20th Congress. Yes. The majority sa kanila, dito sa 18, kasama sa 20th Congress. So, sineset niya yung template ng sinasabi niya ay pwede itong hindi tanggapin. No, hindi niya sinusuportahan yung rules ng impeachment court na dapat ito tanggapin dahil korte siya. Ang sinasabi niya, pwedeng hindi tanggapin. No? Ang sinasabi natin, hindi pwedeng hindi tanggapin dahil constitutional mandate, constitutional demand ng ating fundamental law na dapat immediately mag-convene sila sa trial court. Pero ngayon, late sila nag-convene, wag na silang magsalita kung pwede ba itong tanggapin o hindi ng 20th Congress. Dapat ito ay tanggapin. No? As a matter of fact, I think what they were referring to nung sinabi nila yan, to the lower house, yung congressional representatives natin. Parang gusto nila mangyari dahil bago na yung composition din ng Congress natin na baka sakali hindi na nila ituloy. Yun ang atang gusto nila mangyari dito. Versus sa Senate. I think that's what they're trying to do. Prosecution yun eh. Hindi naman yun korte eh. Exactly. And sa akin, ganito lang yung kasimple. 19th Congress submitted it, submitted the articles, filed it, submitted, and binigay na sa inyo. Yes. Ngayon, sa prosecution, bahala na sila how they're going to put together the team for the 20th Congress to proceed with this because nag-convene na nga yung Senate of the 19th Congress as an impeachment trial court. Kaya dapat tuloy-tuloy na yun. Yes. You just swear into oath yung mga incoming senators. Yun na lang ang pinagkaiba. Pero tuloy-tuloy dapat. Yes. Parang pinalalabas kasi ni Cheese sa kanyang ginawa na hindi basta pwedeng ituloy na kailangan mag-agree yung 20th Congress of Senate. Yes. Pero it's actually moot and academic because nga they've convened as an impeachment trial court. So